Dahil sa init ng panahon, marami pa talaga ang naiengganyo mag-swimming. Ang problema, pati ang napakaraming dalampasigan ng Manila Bay, pinapatulan ng ilan nating mga kababayan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo, live mula sa lungsod ng Maynila. Sandra? Mike, nagpaalala ang local government ng Maynila na huwag maligo sa Manila Bay dahil hindi raw ligtas ang maruming tubig nito. Sa kabila niyan ay hindi po nagpapigil ang ilan sa ating mga kababayan. Sa init ng katanghalian, enjoy na enjoy sa pagtatampisaw ang mga batang ito sa Manila Bay. Hindi alintana ang nangingitim na tubig at mga basurang nagkalat sa paligid. Ba't nagsuswimming ka dyan sa Manila Bay? Wala lang po. Para malinis po kami. Para malinis parang madumi yung tubig. Malinis po kanina yan Masarap po. Kahit marumi. Nakakatanggal po ng init. Dalawa nga sa mga bata nasugatan sa paa dahil sa matutulis na bagay sa ilalim ng dagat. Kaya naman may natutunan daw na leksyon si Allen. Nandidiri po. Ba't naliligo ka pa rin? Hindi na nga po ako maliligo Hindi ka na maliligo. Uwi na dapat ako. Awi ka na. Baka babalik ka rin sa ibang araw. Hindi na po. Bakit? Marumi. Ang pamilya na ito mula sa Tondo, dinayo pa ang Manila Bay para mag-picnic at mag-swimming. Wala raw kasi silang pera para makapasok sa mga resort. Yun nga lang, tiis-tiis kung dito magpipiknik. Pasintabi sa mga manonood. May ilan kasing dito na sa Manila Bay dumudumi. Pero sa kabila nito, may mga sumisisid pa rin sa Manila Bay para manghuli ng isda at talangka. Paalala naman ng Manila City Health Office, may ordinansa ang City of Manila na nagbabawal sa mga nagsuswimming sa Manila Bay. Pwede raw kasing magdulot ito ng sakit. Contaminated na sila ng mga iba-ibang klaseng bakterya na pwedeng mag-cause ng sakit, kamukha ng sakit sa balat, which is common, di ba, pag contaminated water. Pwede rin magkaroon ng acute gastroenteritis or diarrhea. Pwede ka rin magkaroon ng typhoid fever. Pwede ka rin makakuha ng hepatitis. Ang Manila Police District ang in charge sa pagsaway sa mga lumulusong sa dagat. Ang Coast Guard naman magpapatrolya para siguruhing ligtas ang mga mag-outing sa Roxas Boulevard. Maapila kami na sana huwag pumunta sa Manila Bay. Ang concern namin yung mga malulunod. Ang hindi siguro alam ng ilang taga Maynila, meron namang mga public swimming pool na libre para sa kanila. Sa mismong baybayin ng Manila Bay, nariyan ang Army Navy swimming pool na libre na, araw-araw pang sumasailalim sa water test para masigurong malinis. Ang schedule ng swimming dito, 8 to 10 ng umaga, 10 to 12 ng tanghali, at 1 hanggang 3 ng hapon. Kailangan naka-bathing suit for girls, saka swimming trunks for men. So, tapos, yung skin, dapat wala skin disease. So, baka tayo makahawa. Mike, ayon sa Manila City Hall ay meron pa silang ilang swimming pool na libre sa publiko. At yan po ay matatagpuan sa Sports Complex ng Dapitan, JCC Cruz, Tondo Sports Complex at Bagong Buhay. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Maynila. Mike? Sandra, napansin ko, meron bang mga nagpapatrolya dyan o mga umali-aligid dyan na mga alagad ng City Hall o ng Coast Guard o mga otoridad para sawayin yung mga naliligo dyan? Sandra? Mike, dito sa kahabaan ng Roxas Boulevard ay may namamataan tayo na sasakyan ng Philippine Army pero hindi naman tayo nakakakita ng miyembro ng pulisya na nagpapatrolya dito. Pero ang sinasabi rin sa atin ng Philippine Coast Guard ay magsisimula talaga yung tinatawag na paghihigpit. Taunan daw yan, Mike. Kadalasan ay Miyerkules Santo at tuloy-tuloy na yan hanggang sa kahabaan ng summer, Mike. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.